Sa makatwid ay sa aking laman ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Pagkat ang panginasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Ama, pasuyo po muli ng iyong pagtuturo sa amin sa magitan po ng malaya at makapangyarihang pagkilos at pagpuspos ng Banal na Espiritu sa akin at sa amin. Patawad pagdalisay lagi ng aming mga kamalian sa kapangyarihan ng dugo ng Panginoong Hesus. Sumaamin ka po at magpala. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tama ba ang ating tema pa ay nasa paglagong Kristyano? So, ang paksa natin ay interference. Interference. Ang ibig sabihin lang po na yan, magpatuloy. Hadlang. So, pag sinabi pong tayo ay lumago sa Panginoon na huwag tayo magpahadlang, ang ibig sabihin lang po mga kapatid na tayo ay lumalagong Kristiyano ay nagiging kahawig ng Panginoong Hesus habang natagal. Okay, andiyan na ho ba kayo? Saan? Pagdating sa karunungan, pagdating sa paikitungo sa mali, sa tama, sa gawain, at sa mga salita ng Diyos. Pag sinasabi pong tayo buhat ng maligtas, ay inaasahan na po na tayo ay lumago. Magkaroon tayo patuloy ng pagbabago patungo sa pagiging katulad ng Panginoon at malayo na sa dating pagkatao. Tama ba? Buhat nung ikaw ay maligtas, kumusta ikaw hanggang ngayon? May improvement ho ba? May nangyayari ho ba? Kumusta ang ating pagbabago? Sana tayo habang lumalaon ay nagiging kahawig ng Panginoon pagdating sa kaalaman. Pagdating sa paikitungo sa mali, sana tayo ay katulad ng Panginoon na hindi kasakasama ng mali. Tama ba? At tayo ay kasakasama ng tama. Ang Panginoon ay laging kasama ng tama dahil siya yung tama. Tama. So sana po habang nalawan at saka ang Panginoon po ay mahal niya ang gawain. Sana tayo po ay katulad din ng Panginoong Hesus na talagang die hard hindi sa politics. Marami mga membro die hard sa politics pero hindi die hard kay Kristo. Sana tayo ay katulad ng Panginoon, die hard for God. Are you with me? Ngayon, mga kapatid, sa usapin pong paglagong Kristiyano, ito ay pilit na hinahadlangan ni Satanas. Naniniwala ba kayo dyan? Ang paglagong Kristiyano ay pilit na hinahadlangan ni Satanas. Nang masamang sistema meron sa sanglibutan. Ngunit ang pinakamahigpit humadlang sa paglagong buhay Kristiyano ay hindi ang mga ito, kundi ang sarili. Dahil sa lumang pagkatao. Amen. Iisa lang ho ang ating tatalakaying matinding hadlang, hindi si Satanas. Alam mo si Satanas, nahadlang yan, pero hindi yan uubra sa iyo. Napagtatagumpayan yan. Hindi rin yung masamang sistema ng mundo. Alam mo sa totoo na, ang pinakamalaking hadlang, sarili. Amen. Yung lumang pagkatao. Kasi kaya mo i-cast out ang demons. Haranas ako mag-cast out ng demons. Abay, nalutang nga eh. Nakasukan ng dugo. Kasama ko pa yata si Brother Leo noon. Pumasok yata kay Leo yung iba. Lumutang eh. Tapos ang itim ng dugong baho. Kaya mo i-cast out ang demons. Kaya si Satanas, kaya mo i-cast out. Ang tanong, kaya mo i-cast out ang sarili mo? Yun ang problema.
Pwede kang lubayan ni Satanas. Pero Satanas, yung sarili mong masamang pagkatao, hanggat buhay ka kasama mo. Kaya ang pinakamabigat na kalaban sa paglagong Kristiyano ay hindi ang demonyo, hindi ultimong ang dyablo, kundi ikaw mismo. Ako mismo. Sa totoo na po. Are you with me? Kaya ating aralin po yan. Ang sabing talata, sapagkat nalalaman ko na sa akin, si Apostol Pablo sa kanyang pagkatao, siya tinutukoy niya. Sabagat pwede sa aking laman, sa kanyang pagkatao, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Kaya may total depravity talaga. Tama? Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapot ang paggawa ng mabuti ay wala talagang, mga kapatid, may pagbabaka dito. Ang mahigpit na kalaban ay sarili. Amen? Ay si Satanas gumagala ng mahanap ng kanyang masisila. Ang old nature, hindi yan nagagala, nakapirme. Oh, di mas mahirap yung kalaban yung nakapirme kaysa nagagala. Tama ba ga? Ay, ina ko po, Maria Jose. Sa una, ating kunin. Kaya marami, yung interferences natin, itututok lang natin sa old nature. Una, dapat nating naiintindihan, old nature is conserved. Ano ibig sabihin niyan? The old nature retained in the believer's life. It is not eradicated in regeneration. Ibig sabihin, nung ikaw ay maligtas, hindi nawala yung dati mong buhay. Nadatngan ka lang ng bagong buhay, pero hindi nawala yung dating iloy. Hindi nawala ang dating Albert. Hindi nawala ang dating Lito. Kaya nakakalito. Dalawa na kayo ngayong Lito. Isang dati at isang bago. Yung bago, yun yung bagong nilalang na na kay Kristo. Kahit ang sino mang na kay Kristo ay bagong nilalang. Ang sabi ni Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Bagong puso, nakaugnay kay Kristo na tinitirhan ng Santong Espiritu. Bagong puso. Pero hindi ibig sabihin, nung ikaw magkaroon ng bagong puso, nawala yung dati. Dahil yun ay mawawala lang pag napaltan ka ng katawan. Hey, are you with me? Kaya ang pinakamahirap pong hadlang para lumago, hindi yung bagyo. Pag araw na linggo, bigay ka na pa malingkay, bagyong bagyo. Kasi gusto ng sarili mo Tama ba ga? Yung ibang nakakapagsabong pa bagyong bagyo. Kasi gusto ng sarili So kapag gusto ng sarili, kaya. Pero pag umayaw ang sarili, hindi kaya. Kaya wala ka dito, hindi ang daming-daming gawain, tumanggi ang sarili mo. Tama ba ka? May sinunod kang iba. May inayawang kang iba, sinunod mo yung sarili mo. Ano kapatid, yung sariling yan ay hindi nawala. We just declared righteous in Christ's righteousness by faith. But we do not become righteous. Tayo po ay diniklara lamang matuwid sa paningin ng Diyos dahil sa kay Kristong katwiran na ibinigay sa atin ng tayo manampalataya. Pero hindi ka ginawang walang kasalanan. Hindi ka ginawang matuwid. Diniklara kang matuwid in account of Christ by faith. Tatandaan ninyo ako at ikaw, lahat ng nanampalataya ay matuwid sa paningin ng Diyos dahil Jesus. Hindi dahil natin. Pag ang pinag-usapan ay atin, sabi ni Pablo, walang tumitirang mabuti sa akin.
sa makatuwid ay sa aking laman. Hindi ho tayo ginawang walang desire sa kasalanan. Hindi ho tayo ginawang inosente sa kasalanan. Tayo'y yun pa rin. Tayo lang ay ginawang matuwid dahil tayo na kay Kristo. Naliwanag ko ba yun? Kaya maniwala kayo. Ang tunay na multo, tayo. Merong pelikulang Halimaw sa Bangaw. Ha? Ano ba? Halimaw sa Banga. Alam nyo ba? Lahat tayo'y may alagang halimaw. Ay. Amen. Yan na yung galit na galit pagka nakikinig ng preaching. O kaya na may, bahala na kayo. Grace. Tingnan nyo ha. Romans chapter 7 verse 14. Tingnan po natin ang Roman. 14 to 18. Ano sabi diyan? 14 to 18. Sapagkat nalalaman natin na ang kautusan sa Espiritu. Ngunit ako'y salaman na pinagbili sa ilalim ng kasalanan. Kaya pala walang makatupad ng kautusan. Mga kapatid, yan ay kayang tuparin ng nasa Espiritu. Hindi doon sa laman. Ano ibig sabihin? Hindi talaga kayang tuparin ang kautusan ng makasalanan, ng nasa laman. Kaya ang makakatupad lang niya si Kristo kasi siya yung walang kasalanan. Siya yung nasa Espiritu. Tayo ay nasa laman. Si Kristo nasa Espiritu. Hindi na ho tayo 100%, in fact, 0% inclined sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo, kayo pa sapagkat nalalaman natin ang kautusan sa Espiritu, ngunit ako'y sa laman na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Sapagkat ang ginagawa ko, hindi ko nalalaman. Sapagkat ang hindi ko ibig, ang ginagawa ko. Dadapat ang kinapuputan ko, yun ang ginagawa ko. Ngunit, kung ang hindi ko ibig, ang siyang ginagawa ko ay sumasang-ayon ako na mabuti ang kautusan. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito. Kundi, pakibasa ng malakas. Hindi inalis yung masamang kalikasan, nakatira sa'yo. Nakatira sa akin. Hindi nga ba't baptist ka, hindi ka na pwede mag-isip ng masama. Hindi nga ba't baptist ka, wala ka ng ground sa opposite sex. Kaya dapat mga babae, pino ang pagtabi paglalaki. Dahil yan ay may laman pa rin. Magaling kong kalansain na yan, taisan mo. May negative and positive. Nagkukuryentihan yan. Tama ba? Hindi ho porque ikaw ay anak na ng Diyos, laging matino ang utak mo. Lagi kang nasa mood. Lagi kang spiritual. Bakit? Ang matinding kalaban hindi si Satanas. Hindi ang demonyo, hindi ang bagyo, hindi ang COVID. Ang kalaban ay nasa iyo mismo. Nakatira sa iyo. Kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Siya kay apostol na ginamit ng Panginoon, umaamin ang katotohanan yan. Ikaw baga naman. Kaya mga kapatid, ang sisisihin kung bakit hindi ka lumalago, hindi si Satanas. Hindi ang demonyo. Hindi yung bumagyo ng bumagyo kung kailan ako sisimba. Tama? Amen? Hindi yung pag-uusig. Ang tunay na sisisihin kung bakit hindi ka lumago at ako, sarili. Tama? Tama ho ba? Huwag ka nang maniisin ng kadais mo. Ikaw mismo ang problema. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito. May gumagawa ang kasalanang tumitira sa akin. Sabihin ko sa iyo, hanggat hindi ka papatay, may buhay na masamang elemento na gumagawa. Hanggat hindi ka pa nag-glorified body, may gumagawang masama. Sino yon? Sa akin,
sa makatwid bagay sa aking laman ay walang tumitirang mabuting bagay. Are you with me? Bakit ako, pastor, ay pupunta ng langit? Dahil ni Kristo. Kasi si Kristo ang iyong katwiran. Patalastas ng kaunti. 1 Corinthians 1:30. Bago ko ba sa, nakahanda na pala. Sige, nandiyan na pala yan eh. Ay, sige. 1:30 ineng. Hindi 1:13. 3C yan, 3C. Datapwat sa kanya kayo'y nangasa kay Kristo Jesus. Kayo ba'y na kay Kristo Jesus na? Kayo ba'y nananampalataya kay Jesus? Na siya lamang ang magpapatawad ng kasalanan. Na siya lamang ang tagapagligtas. Siya lamang, ibig sabihin, labas sa kanya, itatapon mo na, hindi sa reservation. Na kung siya'y pumalpak, at least may Maria pa naman ako. May kinamulatan pa naman kami pinakamayamang relihiyon. Eh, so what? Eh, iisa naman ang tagapagligtas. Si Jesus lang. Tama ba? Datapwat sa kanya, kayo'y nangasa kay Kristo Jesus. Na sa atin ay si Kristo ay ginawang sa atin ay karunungang mula sa Diyos. Kaya mga kapatid, kaya tayo nakakaintindi ng tama kung ano ang tamang Diyos dahil si Kristo ang ating karunungan. At At katwiran. At kabanalan. At At katubusan. So si Jesus lahat ang ating panangga, pangharap, pang-araw, sama. Bakit hindi pwedeng iyo? Sabi ni Pablo, sa akin walang tumitirang mabuti. Kaya yung nagtuturong good works, mangmang. Gumawa ka lang daw ika na mabuti. Siya kay Apostol Pablo na umamin, walang mabuti sa aking laman. Tama ba ka? So, bakit ako ngayon ay pupunta ng langit? Ay ako pala naman ay masama. Kasi, ikaw ay inaring matuwid dahil kay Kristo. Inari. Justified. Inaring ganap. Hindi ka talaga ganap. Alang-alang kay Kristo. Naiintindihan nyo gayon? Parang lagi ko sinasabi sa iyo, galit na galit ang iyong tatay, ang iyong inay sa iyo, bakit nagtanan ka? Pero umuwi kang may cute na baby, kundangan na lang sa babing are. Amen. Naku, talagang tatagain ko na, iitakin na kita eh. Kundi lang kamukha ng lolo ang apo. Kaya pala mukhang vampira din. Kamukha ng lolo. Ano? Yun ang halimbawa ng isinasaalang-alang. Pinapakundanganan. Hindi ikaw. Walang nakikitang mabuti ang Diyos sa atin. Tatandaan nyo. At yan ay hindi naalis ng tayo maligtas. Kaya kapag kinabubuhay ng malayo kay Kristo, ikaw ay backslider, hindi ka nanalangin, hindi ka nagbabasal, layo-layo mo kay Kristo, hindi nalulugod tiyak ang Diyos sa iyo. Dahil kinalulugdan ka lang niya, dahil Kristo ay iniwan mo. Tama ba? Amen. 10 hanggang 13. Okay, hindi na pala. Ayos na yan. Maliwanag ko ba yung ating sinabi? Ako na may magliwanag din. Basa ko na ba ito? Okay. So, all nature ay na-retained. Nanatili yan. Hindi yan nawala. Kaya, merong preaching si Pastor Franklin, don't feed the old nature. Lalim nun. Kita mo na si Pastor Franklin, pag dumali, lalim. 2 beses na daw siya nagbasag ng cellphone ng kanyang mga anak. Kasi, kaya naman niya binilhan dahil ng klase. Kaso lang, mali ang gamit. Kumusta ang inyong paggamit, mga young people, ng inyong cellphone? Amen? Ano ba kalimitan kapag hindi ka aware? Kapag mali ang paggamit mo ng cellphone, ang pinapakain mo ay yung old nature. Hindi yung new nature. Amen? Kaya maraming backslider ngayon.
Kaya ngayon, ang salita ng Diyos hindi makapenetrate sa maraming Kristiyano ultimo. Bakit? Busog ng bagay ng panglaman. Dahil lang pinapanood sa cellphone at sa TV. Amen? Kaya hindi tayo nagtataka bakit ang mga simbahan ay dying. Bakit walang gana? Walang gilas? Hanggang kailan kayo mauumay dyan kung anak ka ng Diyos? You're just wasting your time. Lalo kung wala ka pa namang alam sa Biblia, eh di ba, Bible lang basahin mo. Kaysa ilang oras ka sa Mobile Legend. Sa kung ano-anong laro diyan. Ikaw kay napakarami mo nang alam para ubusin mo ang oras mo dyan. Amen? Number 2. Ito pa malupit, mga kapatid. The old nature. Nasa old nature tayo. The old nature is conserved. Not only conserved, old nature is corrupt. Yun hong nakatira sa atin. Na yun mismo tayo ay masama. Amen. Oy. Huwag ka na maghanap ng kasamaan. Pastor, nakita ko na talaga ang sasama nila. Ikaw yun din. Dahil nung ikaw ay maligtas, hindi naman nawala ang dati mong masamang buhay. Tingnan niyo po ang verse 5. Sapagkat nang tayo'y nangasalaman. Tingnan niyo ibig sabihin ng wala pa tayo kay Kristo. Ang mga pitang salarin, yung mga makasalanang nasa. Oy, yan palang old nature na hindi naalis, yan ay naandun yung mga pitang salarin. Hindi ito yung pitang nakakain. Pitang salarin, ibig sabihin, masama o makasalanang hangad. Are you there? Yang nakatira na old nature sa mga Kristiyanong tinanggap ng Diyos dahil lang ni Kristo, ang kalikasan nun ay masama. Sapagkat nang tayo'y nangasalaman, ang mga pitang salarin na pawang sa magitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Mga kapatid, ang dulo, kapag tayo alipin pa ng lumang pagkatao, ay hindi pa buhay. Hindi pa sigla, papatay. Amen. Kaya walang sigla talaga ang alipin ng dating pagkatao. Amen. Naandyan yung pitang salarin. Lahat ng bawal ay yung lahat ng pagkagusto sa pinagbabawal ng Diyos, andyan. Okay. Mamaya, isa-isahin natin yung bawal na yon na siyang gustong-gusto. Hindi lang ng unsaved, maging ng saved. Ang maganda lang sa atin, may Holy Spirit, napipighati. Pero wag mong sabihin na perke, ikaw ay ligtas, hindi mo na taste yung mga taste ng saved, unsaved. Kaya nga, palihim kang nagawa eh. Tama ba? Kaya nga ang galing mo magdala eh. Not necessarily na hindi mo gusto yung kanilang ginagawa. Gusto mo rin. Kaya, nasa si Satanas na, hindi ka pa naman tinutokso eh. So, totoo na. Tayo natutokso na, hindi pa naman tinutokso. Nasa naman manunokso? Ikaw mismo. Nasa iyong buhay yung pagnanasa sa masama. Hindi tayo inosente sa kasamaan, ni hindi tayo absent sa pagkagusto sa masamang gustuhin.
Kaya mag-iingat po tayo mga kapatid. Maraming naging backslider na yan. Maraming dating aktibo sa gawain na wala na. Tama ba? At huwag kang papakapiho. Sabi ng Biblia, siya nag-aakalang nakatayo ay mag-ingat. Baka siya'y mabuhal. Bakit? Hindi naman nawala ang masamang pagnanasa. Amen. Verse 6. Verse 6 ba yun? Verse 14. Verse 14. Sapagkat nalalaman natin, tama ba? Na ang kautusan sa Espiritu. Ngunit ako'y sa laman. Kaya wala makakatupad din kautusan kundi si Kristo. Tinupad niya para sa atin. Kasi hindi natin kaya tuparin yan. Sa Espiritu yan ginagawa, hindi sa laman. Ngunit ako'y sa laman. Na ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. Yang lamang yan, alipin talaga ng kasalanan yan. Are you there? Nasa iyo pa yan. Nasa akin pa yan. Amen. Kaya hindi imposible na kahit Kristiyano na ay involved pa rin sa mga masamang gawain kapag hindi nalago kay Kristo. Paliwanag ko baga? Amen. Verse 17. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito. Ano yung ako? Yung kaisa ni Kristong buhay. Kundi ang kasalanang tumitira sa akin. Are you there? Tumitira sa akin. Verse 18. Sapagkat nalalaman ko na sa akin. Sa makatwid ay sa aking laman. Ang laman mismo, templo ng Holy Spirit, pero yung nature ng laman, yun ang evil. Ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin bilang na kay Kristo, the Spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Are you with me? Kaya meron tayong masamang kahapon? Dahil ng laman. Amen. Dahil ng lumang pagkatao na hindi mabuti ang nature. Mga batid, balik ako kay Pastor Franklin. Nung kami nag-owner, malalim kasi yun Hindi niya alam na may pulis. Yung damusak. Pero may nakasalubong kaming bangaw. Sabi niya, kabulok naman may-ari ng bangaw na asong yan. Sa akin yan hindi ko na pakakainin. Hayaan ko naman matay bangaw Nga naman. Kaya kayo nag-aalaga rin ng aso? Sino dito may alagang aso? Yung mas masarap pa pagkain kaysa sa iyo. Diba? Pambihira. Alay, ayaw mo mamayat ang iyong alagang aso. Tapos ikaw na may hupyak na. Amen? Ikaw ba'y gaganahan pang mag-alaga ng asong tulo lagi ang laway at ikaw ang buntot? Sabi na ang kayo dyan ay patayin na yan. Alam niyo ba ang ating lumang pagkatao? Yan ay bangaw. Kaya sabi niya, feed not the old nature. Amen? Ay, ano ka ang pinapanood mo? Ano ka ang pinapanood mo? Ano ang binubuhay ng iyong pinapanood? Yung iyong spiritual life? O pinagagana lalo yung iyong lumang pagkatao? Ano ang laman ng iyong utak? Lagi. Kaya ang digmaan, hindi yan labas sa isip pa lang. Ang digmaan talaga namumugat sa isip. Hindi minsan galing kay Satanas yun. Galing sa ating lumang pagkatao yun. Ginagamit niya yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Pero mga batid, kaya may kaya may dating sa atin, may naka-in sa atin. Kung baga sa TV, di ka uso yung mga remote.
Kasi may device doon sa TV na magpapangsyon sa remote. Tama ba ka? Subukan nyo ang remote, gamitin din sa pulpito. Bigari pa ubos na nga, pinipinduti, wala malang kapangsyon-pangsyon. Bakit? Walang device dito sa pulpito. Amen? Pero pag ginamit nyo sa TV, na talagang pang doon yun, lalo yung universal remote, pati yung kulangot, dala. Nagpapangsyon eh. Bakit si Satanas, nung tuksoy ng Panginoon, wala lang? Bakit? Walang device sa buhay ng Panginoon. Siya ay pure. Tayo kayang hilahin ni Satanas. We are not pure yet. We're just declared righteous, but we are not righteous. Maliwanag ko baga? Amen. Kaya mga minamahal, sige. 2 Corinthians, sa Galatians chapter 5, verse 19 to 21. Ito, ang gawa ng laman. Ito yung nakatira sa atin, na hindi ho tayo naiiba sa mga hindi ligtas. Ang kaibahan lang natin, tayo declared righteous and we are the temple of the Holy Spirit. Pero yung nature, yung masamang likas ng pagkatao, hoy! Huwag mo sabihin hindi ka natutuwa sa kabastusan kahit Kristiyano ka. Ito, at hayag ang mga gawa ng laman. Sa mga tibigsaing laman ay walang tumitirang mabuting bagay. Ano yun? Mga ito, pakikapid. Huwag mo sabihin ang Kristiyano, hindi nakakaintindi niyan. At hindi pwede pumasok dyan. Amen. Karumihan. Kalibugan. Nasa atin pa ho yan. Wala na ho ba kayong hilig sa libaw? Kaya nga ng puhel, pampalibog daw yan. Huwag mo sasabihin, Kristiyano, hindi ka nakakaintindi ng sexy at saka lumba-lumba. Kaya pag ikinanunod ng mga film, habang-haba ng pelikula, isang di mo malimutan eh. Tama ba? Huwag mo sasabihin tayo, wala na nun. Kaya ang tunay na kalaban, ako at ikaw. Huwag mo sabihin, hindi ka naninibugho. Huwag mo sabihin, hindi ka nagagalit. Huwag mo sabihin, hindi ka nadadala ng gawain ng mundo. Kahit Kristiyano ka, nakatira pa yan sa atin. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam. Oo, kilala ko, baptis niya, hanggang ngayon kukulam pa. Siya'y pinahiram ko, hindi nagbabaya, sung-salang sung-tungchi. Gusto ko siya ay makatulog. Tumalab na. Ngayon, tumalab. Okay. Di ata tumalab na nasa kanila. Ngayon, tumatalab. Okay. Naintindihan ko, ikaw sila na. Naintindihan ko yan. Kailangan lang tayo isama yan eh. Okay. Mga pagtataniman, huwag mong sabihin, alam mo mga Kristiyano, huwag mong sabihin ikaw ay hindi nagagalit. At huwag mong sabihin ikaw ay madaling magpatawad. Depende yan sa paglago mo. Tama ba ka? Tayo sa totoo na kapag hindi tayo lumalagong Kristiyano, kapag tayo nagalit, sabi ng Bible, huwag lulubog ang araw sa inyong galit. Abay, pudpud na ang araw, galit ka pa rin. Pwede nga pakahingan ng electric fan. Ako'y nasa laman. Ang init. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagtataniman. Mga kapatid, ang hirap maging mapagpatawad na hindi ka nalago sa Panginoon. Amen? Lahat ho tayo ay nagagalit pa rin. Sino dito hindi nagagalit? Sino ngayon ang sa kasagsagay galit na galit? Opo. Tama ba? Ano ba ang galit?
nag-aalis siya ng galak. Tama ba? Lalo't yung galit ay hindi maalis. Ang tawag na doon ay pagtatanim. Maganda sana kung gabi, kamote, okra. Pero yung galit ng sama ng loob, posible ba yan? Oh, aminin nyo ba posible ho yan? Ano pa? Pagtatalo. Nangyayari yan sa mag-asawa. Kami lang naman ang hindi halos eh. Nangyayari yan sa may asawa. Nangyayari yan sa magbiyanan. Abay, wala akong kasalanan dyan. Ako'y nagpipreach lang, ano? Oh. Nangyayari yan sa magbilas. Nangyayari sa magkapatid. Nangyayari sa magkaibigan. Yang pagtatalong yan. Bakit? Gawain ng laman. At huwag mong sasabihin, Kristyano ka, wala ka na yan. Baka nga, pagbaba ko, hindi ka naimik eh. Pambira ka, pastor, in-expose mo ako. Yun, aplikasyon, may pagtatalo. Mga paninibog ho, naku. Huwag mong sasabihin, anak ka ng Diyos, wala ka na yan. Tama ba? Ikaw. Amen. Alam mo, hindi lang naman applicable ang paninibog sa pag-aasawa, mag-asawa. Mag-isa magkakapatid. Wala. Yan naman, ang inihata ate, walang paborito kundi kong kuya. Di ka? Di ka? Wala naman tinignan kundi yun. Ako naman ang pugay sa amin, di ako mapansin. Maging sa members, nangyayari din. Wala yan naman si pastor eh. Walang kilala kundi yun. Eh di magpakilala ka. Ganun lang kasimple yun. Kung hindi ka kilala, eh di magpakilala. What is your name? And may I borrow your name? Tama ba ka? Huwag mong sasabihin, porke membro ay walang paninibog ho. Ano kayo, magpakatotoo lang tayo. Paano kapag kausap ko na lagi si Brother Albert? Sinasambit ko lagi ang kanyang pangalan. Umaris, pastor, lagi si Brother Albert, may na-absent din. Tama ba? Minsan wala nang lusutan ang pastor. Ay kami naman pastor yung nangihinari, naghahanap din na makakaklose. Na napapaghingahan ng bigat ng kalooban. Tapos may paghinangar, pinagsilusan. O di wala nang kaklose. Yun. Nagtyaga na kay Satanas ang pastor. Magaling pala siya Satanas, madaling kaklose. Tama ba ka? Iwasan nun natin. Dahil totoong pwedeng mangyari yan. Bakit? Kurap ho yan. Ano pa? Ituloy pa natin. Paninibog ho, mga pagkakaalitan. Ako! Naman na. Ang inihaanta. Ano, magkakasama yan eh. Pagkakaalitan, pagkakampi-kampi. Amen? Ay, maganda din siya, spiritual yan. Wala nang binukong bibigyan kundi verse. Kasi same feather, ano? Birds of the same feather flock togetherness. Kaya yung mga karnal, ang gustong miyembro, karnal din. Kaya yung mga maninira ng pastor, naghaharap din yan ng maninira. Lalapit yan, uy, alam mo yung pastor natin. Ay, hindi na obra. Hanap uli. Parang Leong gumagala. Naghahanap ng masisila. Kaya dapat yung mga maninira, walang kalampi. Nang siyang masira. Ang maninira na walang lumalampi, siya ang masisira. Tama ba ka? Mag-mature tayo, mga kapatid. Mag-mature tayo, amen? Huwag tayo mabuhay sa lumang pagkatao. Isa na yung pagkakaalitan, pagkakampi-kampi, ano pa? Mga pagkakabaha-bahagi. Ay. Handa ng young people ito, huwag kayong sasali, Mered.
Tapos pag may merit naman na may handa, kayo hindi pa tinatawag ay nahando na. Tama ba? Mga kapatid, yung grupo, tatandaan ninyo, yun ay ginawa para sa pagbuo ng isang body, hindi para magwatak ang body. Amen? Naglagay tayo ng leader ng merit, naglagay tayo ng leader ng people, ng YS, hindi para sila maging pastor. Sila'y tagatulong ng pastor, hindi sila mag-create ng kanila. Kaya hindi pwedeng tayo-tayo, kayo-kayo, sila-sila, kundi labo-labo. Alam mo, ayos na eh. Ano pa? Anong ibang talata? Ano pa sabi niya? Mga pagkakabahagi, mga hidwang pananampalataya. Ayun ang magaling magkunwari. Kaya kala may maka-Diyos. Ano? Pag narinig ng preaching eh. Talagang masyadong banal. Ano? Sana ang pananampalataya ay totoo. Meron nga talatang kagandahang loob. Ibig sabihin, hindi pakitang tao. Kung ano sa labas, kung anong kaharap, yun din pagtalikod. Tama ba? Mga kapanaghilian, di ka kapatid yan ng paninibugho. Mga paglalasing! Huwag mong sasabihan baptist ay bagong nilalang. Abay, napapalaway pa rin yan. Kaya ang iba, hindi napalaway, nilawayan na. Huwag mong sasabihin, anak ka ng Diyos, wala ka ng pita dyan. Pag hindi ka lumago sa Panginoon, babalikan mo yan. Pero kung ikay masaya dyan, hindi ka naligtas talaga. At di ka pinapalo ng Panginoon. Mga paglasing, mga kalayawan, nako, pumunta ng SM, wala naman sa simbahan paglinggo. Para ikaw yung tinutukoy ko dyan, Brad. Okay, amen. Diga? Oo. Minsan mahilig tayo sa layaw. Kala mo, laki sa layaw, Jeff Brooks. Oo, sa totoo na, naubos ang pera, di man lang nakapag-tights. Oo. Kasi luho ng sarili ang inintindi lagi. Kaya sa Panginoon, wala. Amen. Ayun, yan ang example. Hindi yung ating old nature ay masama at yun ay nasa atin pa. Number 3. Ito pa malupit. Kung bakit tayo hindi pwedeng lumago dahil niyan. Not only yan ay na-conserve, yan ay, corrupt. Ito ay contradiction. Kaya mga kapatid, kapag sinunod mo yan, yung nasa iyong yan, di ka talaga lalago. Kasi yan ang kumukontra sa gusto ng Diyos. At yan ang mahigpit kumontra. Bakit? Ikaw yun eh. Roma 7:19 hanggang 23. Tignan po natin. Sapagkat ang mabuti na aking ibig, hindi ko ginagawa. Diga? Lunes pa lang ako'y nakagayak ng sumimba eh. Dahil ako'y nabisita na. Dahil tagal-tagal ko hindi nasimbay, ako'y nahihiya na. At yung Lunes pala nagayak na. E bigay dumating ang linggo. Diga? Ay magpakatotoo tayo. Naplansya na eh. Biglang umulan. Bakit yung mabuting ginagawa ko, naibig ko, hindi ko ginagawa? May lamang kumukontra. Abay sabi ko, mapagbili ko lang nga rin kahoy na re. Pipihuhin kong 10% sa Panginoon. Abigay ng hawak na eh. Nangangatal. Kung may naiintindihan ng Panginoon eh. Ayan, may lumang pagkatao na kumukontra. Amen. Kaya kailangan mo matinding anting yung malakas ang bulong. Para kayo maniwala, hindi o. Ano? Naranasan nyo ba yan? Amen.
Yung bagang nakabalak na yung gagawin mo sa Diyos. Bigay na uudlot. Okay, magpapabautis mo na. Maliwanag na saan nakaligtasan eh. Amen. Ay mamaya o kaya ka ngayon makakapagpatuloy. Ako kaya gito, di ba ako gaya-gaya pa lang. Kita mo ha, may kumukontra. Amen? May ibig-ibig na kay sis eh. Akala mo yung sabi sa ay, pikotin mo na. Pero bakit pag ako'y magpapaalam, parang ako'y nawawala. Amen? Kaya ang ginaya na, yung hindi nagpapaalam. Sapagat ang mabuti na aking ibigay, hindi ko ginagawa. Ngunit ang masama na hindi ko ibigay, kasi yung ginagawa. Tama ba ka? Amen? Ba't naman na rin walang kaplano-plano, siya kung nagawa? Sa totoo na, kalimitan ng kasalanan, di mo naman pinalano dumating kayo kang gagawin patuka na nalapit. Pero hindi ka pa rin innocent dahil mayroon ka pang gusto dyan. Sapagat ang mabuti na aking ibig ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko ibig ang siya kong ginagawa. So madali sabi, mayroong labanan, di ka? Amen. May kontradiksyon. Amen. Ay ba iniwala, kapag ligtas ka, gusto mong sumimba sa linggo? Ang hina ng amen. Kaya ba iniwala sa linggo, gusto na inyong bagong pagkatao, sisimba uli kayo? Amen. At gusto pa, may bisita. Alam, kapag ligtas ka, yan talagang aspiration mo. Pinabihin ko sa iyo, gagawa, hindi lang sa Satanas. Yung luma mong pagkatao. Tuloy natin, verse 20. Datapwat ko ang hindi ko ibig ang siya kong ginagawa ay hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanan tumitira sa akin. So yung kasalanan tumitira sa akin, gumagawa. Anong ginagawa nito? Pagkontra. Dami-dami pa tayong alibay sa totoo na pinagtagumpayan tayo ng ating lumang pagkatao. Maliwanag ko baga? Verse 21. Kaya nga, nasumpungan ko ang isang kautusan na, kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. Kung kailang gustong-gusto ko nang manumbalik sa Diyos, gustong-gusto ko nang mag-tithes, gustong-gusto ko nang manalangin, etc. Bakit ramdam ko Kaya mga batid, ang pagsunod hindi feelings. Faith. Amen. Basta di tama, gagawin ko. Ito ang gusto ng Diyos Gagawin ko, Maliwanag ko ba? Hanggang saan ba yung sinabi kong talatang yan? Sapagkat ako'y nagagalak sa utusan ng Diyos, ay sa pagkataong law. Alam mo, pagligtas ka, gustong-gusto mo talaga. Ikaw'y tuwang-tuwang sumunod sa Diyos. Pero merong nakontra. Amen? Naranasan nyo ba yan? Dan 23. Datapat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka, kumukontra, laban sa kautusan ng aking pag-iisip. At dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan. Yung lumang pagkatao, hindi ka nito dadalhin sa Diyos. Aalipin ang kinatito sa kasalanan. Amen. Kaya kapag hindi ka lumago sa Panginoon, alipin ka pa rin ng lumang pagkatao. Naintindihan niyo ba gayon? At alipin ka ng kasalanan. Kaya pwedeng Kristiyanong alipin pa rin ng kasalanan. Bakit? Nawala ba yon? Hindi. Amen. Patunayan pa natin, Galatians 5:16 and 17. Galatians 5:16 and 17. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang mga pita ng laman. Bakit? Sapagkat ang laman
ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. May contradiction. Tama ba ka? Tama ba ka? Kaya wag mong sasabihin, Pastor, ako hinadlangan ni Satanas. Kaya ako hindi na nagtatides, kaya ako hindi nagsisimbay. Dahil kasi ni Satanas. Pakialam ni Satanas na yan. Kung ikaw mismo may gusto. Tama ba? Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban. Upang huwag ninyong gawin ang mga bagay ninyong ibigin yun. Kaya ka nga hindi lumago eh. Hindi mo magawa yung dapat, yung iniibig mo. Kasi pumayag ka sa gusto ng lumang pagkatao. Kung naiisang ka, nadalawang ka, as long na buhay ka pa, laging titindig kang pabalik. Amen o baga? Parang kay nasa laman. Ano? Number 4. Not only contradiction, mayroon pa itong sistemang the old nature is controlling. Talagang ito'y kumukontrol. Sa totoo na, mga kapatid, kapag hindi tayo lumago sa Panginoon, hindi Diyos ang nakakontrol ng atin. Buhay. Kundi yung lumang pagkatao. At kapag kinontrol tayo ng lumang pagkatao, ilalayo ka na yan sa pagsimba. Ilalayo ka na yan sa maayos sa pananalangin, pagbabasa at pagkakalob, maging sa paglilingkod sa pagkakin ng kalwa. Bakit? Kapag nakontrol ka ng laman, dadalhin ka na yun sa kasalanan, hindi sa kabanalan. Maliwanag ko baga? Sinong pinapayagan natin magkontrol ng ating buhay? Nakita na ho ba kayo ng railings na sira at nabubulsot ang train? Nakita na ho ba kayo ng railings na nabingaw at nabubulsot ang train? Bigyan ko sa iyo, hindi papayag ang natakbo doon na hindi mananatiling sira. Kung pumayag yon, ibig sabihin, wag nang daanan. Yan tunay na anak ng Diyos. Wag kang manatiling sira. Amen. Ano sabi ng 23 and 24? Ito yung nagkumukontrol. Mga batid, ako, marami ang nakontrol niyan. Kaya nga wala na ngayon sa simbahan eh. Dati naman choir member din. Amen. Marami pa. Di si Ananias Sapphira, nakontrol din ni Satanas sa pagsisinungaling. Datapat nakikita ko ang ibang kautusan sa aking mga sangkap na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at dinadala, kinukontrol. Dinadala akong bihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa aking mga sangkap. Ibig sabihin, mga kapatid, ang masamang nakatira sa atin, na yun po ay na-conserve, yan ay corrupt, at yan po ay kasalungat ng Panginoon, yan po ay may pwersa. Amen. Yan ay kumukontrol. Kaya maraming Kristiyano pwede ring maadik. Pwede ring maadik ang Kristiyano. Dahil ang laman yan ay walang kasapatan. Hindi nakukontento ang laman. Meron lang tayong malakas na break dahil tayo may Holy Spirit. Pero yung laman, hanggat siya'y may puwang. Kaya nga kahit matatanda na huwag mong sasabihin yan ni safe na. Ba si Pastor Raut alaala ko si Pastor Raut. Nag-preach yan. Kayo namang mga pasta. Huwag mo sasabihin kayo yung banal. Ay ako kayo nanoodi ka ng tabloid. Ramdam mo Ramdam daw niya may edad na yon. Huwag mo sasabihin ko tigil na sa pagnanasa ng mali. Hanggat nasa laman ka, di nakukontento yan.
Tama ba? Amen! Parang tahimik natin. Ano? Control tayo ng laman. All nature is controlling. Na dinadala. Abang tao ako. Ibig sabihin, natakot. Sino magliligtas saan? Ibig sabihin, si Apostol, hindi ko din ito kaya. Ang tindi, yung tense, yung bigat ng labanan sa pag-ita ng lumang pagkatao, sumigaw siya, abang tao ako, paano ako? Hindi ko ito kaya. Amen. Saan parte kayo malimit babagsakin ng laman? Pastor, pag nakikinig ng preaching, diyan ako malimit babagsakin ng laman. Saan kaya? Kayo mga lalaki, alam natin kung saan tayo malimit babagsakin. Tama ba? Ang lalaki mahina sa babae. Ay, iba-iba naman yun. Kasi may lalaki din ang kahinaan mo. Tama ba? Pero hindi lang yan. Pati sa pera. Tayo bumabagsak. Amen? Kapag hindi ka giver, tsak ang kahinaan may pera. Are you there? Are you there? Parang kayo buhay na buhay, ah. Amen. Para tayo puspos ng kasiglahan. Sino ang magliligtas sa akin? Ibig sabihin, naramdaman ni Pablo. Sino magliligtas? Ibig sabihin, ang lakas. Ang lakas ng labanan. Nararamdaman nyo ba yan? Nararamdaman nyo ba yan? At pwede kang nakatayo lang sa pagkakatong ito. Pero alam mong bigo ka na at bagsak ka na inside you. Are you with me? Minsan tinatago natin ang ating pagiging karnal sa paghawak ng Bible. Sa pag-awit ng choir. Pero may tinatago ka namang ligawan na hindi alam ng pastor. Amen? Sino dito ang may mga magulang na Kristiyano? Tayo po. Tayo. Pakitaas po. So, may mga magulang kayong Kristiyano. Sana yung mga magulang ninyo, hindi nyo kakutsaba sa maling ginagawa nyo. Amen? Ya mo anak, tutulungan kitang hindi mabisto ni pastor. Huwag kang umasang lalago yung anak mo sa Panginoon. Kaya ba mga magulang? Sino dito ang mga magulang na may anak na Kristiyano? Naintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Dapat tayo magkatulong ng pagpapayo sa inyong mga anak. Pati ako, tulungan nyo ng pagpapayo sa anak ko. Tulungan tayo, hindi siraan. Hindi paliksahan. Hindi pagalingan. Dahil lahat tayo may mga halimaw. Kapag hindi ho tayo natuto, pari-pariho tayong peligro. Tama ho baga? Okay. At sana, madala tayo sa preaching. Tiga. May kantang mundo eh. Kailangan pa bang ako ay tanungin you? Kailangan pa bang sa'yo ay pikasin? Paborito kayo si Ray Valera eh. Sa lamig ng boses noon. Kaya dapat, mga batid, kailangan pag naman ikaw ay sawayin, di ka pa madaan sa preaching. Ay gagasaway pa kayong preaching? Hey! Amen! Pag sinabing nag-aaral muna, mag-aaral muna. Hey! At kapag matigas ang ulo mo dyan, huwag mo sabihin may respeto ka sa pastor mo.
Ang sutil mo. Tapos mamaya may makikita yung iyong crush na kaya'y lihim na nagkakaigihan. Ay, may kadesi ngayong babae. Ay, di mo na ko sisimba, pastor. Siya! Ang sama-sama talaga ng aking loob. Ano kinamalayan ko sa iyo? Yan nga pagka sinasabi ko sa iyo eh. Ay kung naapupot pa lang sa iyo, sinabi mo, pastor, sa kulit ganito, yung pinagbigyan ko na. Ito ha, ang hindi tapat na lalaki. Patago kung manligaw. Kaya sabi ko sa inyo, mga people, buhay pa ang magulang mo para hindi magpaalam sa kanila ang lalaki. At liligawan ka sa cellphone. Di ba kayo natuwa yung isang tao, may nag-send ako sa GC natin. Ibinigay niya ang account niya sa akin. Pastor, pakimonitor ang aking buhay. Sino kayo tutulad doon? Si Kuya Boy. Ayaw mo na yan. Amen. Then last. All nature is conquered. Kaya mga kapatid, may magandang balita. Napagtagumpayan na yan. Hindi na tayo kayang alipinin yan habang buhay. We are more than conquerors in Christ. Kaya pinapaalalahanan na lang tayo. Kung ikaw ay inaalinugnugan, kung ikaw ay nilalansi-lansi, talunan na yan. Si Satanas talunan, demonyo talunan, kamatayan talunan, kasalanan talunan, laman talunan. Ang kinilang natin yun, hindi tayo mabubuhay na talunan. Dahil napagtalunan na yan. Verse 25. Verse 25, through Christ. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa magitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Amen. Pakibasa nga niyo lahat. Parang kulang yon. Verse 24 muna. Verse 24. Yun. Ganito yan. Salamat kay Kristo. Sabi ni Pablo, abang tao ako. Hindi niya kaya. Pero salamat, pinagtagumpayan ni Kristo. Amen? Ganito ang prinsipyo, ang laman ay laman. Huwag ka nang masurprise bakit nagdanasa ka pa ng masama. Ang isipin mo lang, salamat may Kristo. Amen? Isang araw, makakalaya rin ako sa kabulukang ito. Ngayon, magtitiis ako para sa Kanya. Hihingi ako ng tawad kung nabubuslot, natutumba, pero ang laman ay laman. Ang aking isip ay ilalagay ko kay Kristo. Kaya ang isip natin, idalhin natin pilit kay Kristo. Huwag sa ating kahapon, huwag sa ating gusto ng laman, dalhin natin kay Kristong victorious. Are you with me? Through the Comforter. Danyo, 8:13, I have still 5 minutes. Sapagat kung nangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mamamatay kayo. Datapot kung sa magitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mga bubuhay kayo. Kaya mga kapatid, ang ating pag-igihin, ang ating ipanalangin, makiusap tayo araw-araw, Holy Spirit, please, samahan mo ako. At ang dugo ni Kristo ay laging ipalukob natin sa ating isipan, magmakaawa tayo. At wag nating pakainin ng laman sa magitan ng masamang pinapanood natin at binubulay ng ating isipan. Kauli-uli yan. Conquered and then patuloy na makakonquer through Christian parts.
6:13 and 19, dito tayo magtapos. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan. Ang inyong mata, huwag niyong gamitin lagi sa panunood ng kung ano-ano. Ang inyong paa, etc. na pinakakasangkapan ng kalikuan. Huwag niyo ipagamit ang inyong katawan, ang inyong sangkap ng katawan sa kalikuan. Para wag tayong pagharian ng lumang pagkatao. Saan? Paggagamit. Kundi ihandog ninyo ang inyong sarili. Saan? Saan? Sa Diyos. Na tulad sa nangabuhay sa mga patay. At ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katawiran sa Diyos. Then last, verse 19. Pakibasa po natin lahat. Basa. Dami oh. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman. Marupok tayo. Ang tao'y marupok. Lagi may kanta, no? Kay daling lumimot sa Diyos. Amen. Saan natin ihandog? Alam niyo mga kapatid, maging busy kayo sa Panginoon. Tama. Kaya ang soul winning, samahan nyo. Nang hindi pinamumugaran na masamang isip yung utak natin. Maging abala tayo sa gawain ng Panginoon. Ipagamit natin ang ating katawan. Pagka Miyerkules, attend ng prayer meeting. Pagka Linggo maghapon, hayaan mo ang katawang yan, baral espiritu ang nagamit. Para hindi pamugaran at kontrolin ng masamang kalikasan ng laman. Kailan ka bumagsak si David? Nung siya'y nasa itaas at wala sa labanan. Tayo, sa katamaran ng ating buhay, namumugad sa ating utak ang kaaway. Wala hong nadaloy na ilog ng tubig na makitikiti. Lahat ng iniitlogan ng manok, ng lamok ay yung stagnant na tubig. Tama ba? Kaya ang ating utak, maraming itlog ni Satanas ng ating lumang pagkatao, hindi busy. Amen. Kaya if I were you, magpagamit kayo sa Diyos. Kusain nyo na. Para huwag mahalipin ang lumang pagkatao. Manalangin po tayo.